Nagsimula ang pelikula habang naglalakad sa kalsada ang isang batang lalaki. Hinintuan ito ng isang sasakyan at bumaba ang sakay neto sa kahinawi ang batang duguan. Lumipat ang eksena sa ospital na kung saan dalawang pulis na sina Ernesto at Alejandro ang nag-iimbestiga sa bata. Tinatanong nila kung sino siya, kung anong nangyari at kung saan ito nakatira. Tahimik lang ang bata at hindi ito namamansin. Napansin ng mga pulis ang uniforme ng bata na nakasabit. Lumipat sa paaralan ng investigasyon ng mga pulis na kung saan ay nalaman nila na ang bata ay si Victor De Lucas, 6 na taon gulang at matagal na etong hindi pumapasok dahil may sakit. Samantala, habang nasa loob ng bangko ang isang ginang ay nakatanggap ito ng tawag mula sa mga pulis at nagpakilala itong ina ni Victor. Sa ospital na kung saan tumuloy si Patricia De Lucas na isang abogada at ina ni Victor, dito nalaman ng mga pulis na si Victor ay bingi mula pa pagkabata. Natuwa ang bata nang makita nito ang nanay at walang maisagot sa mga tanong ng ina, kundi gusto lang niyang umuwi. Dumiretso sila sa pulisya na kung saan itinuloy ng mga pulis ang mag-imbestiga. Mula sa sign language ng mag-ina, napagtanto ng pulisya na hindi pala tumutuloy sa paaralan ang bata tuwing ihinahatid ng ina sa gate ng paaralan. Nailarawan ni Victor ang itsura ng dumukot sa kanya at nagawang maituro ang larawan nito sa talaan ng pulisya. Nakilala din ng mga pulis na ang salarin ay si Carlos Calana. Dati nang may kaso sa pulisya, malaki ang posibilidad ng pulisya na si Carlos ang salarin at sa kasalukuyan ay wala etong trabaho at nangangailangan ng pera. Ayon sa bata, papasok na siya sa eskwela ng dukutin, pinalo at ikinulong sa isang madilim na bahay. Nagawa lang nitong makatakas mula sa bintana ng bahay. Samantala, inimbitahan ng pulisya si Carlos at ang buntis na asawa nito para tanungin. Pinanindigan nito na wala siyang alam sa pangyayari at magkatugma sila ng alibay ng kanyang asawa. Nasa bahay lang silang dalawa noong oras ng pagdukot. Ikinulong si Carlos pansamantala. Sa bahay ng mga De Lucas, nakatanggap sila ng tawag mula sa kaklase ni Victor na gusto nitong makalaro si Victor dahil kumalat na ang balita tungkol sa pagdukot, pero ibinaba lang ito ni Victor. Sa kabilang banda, patuloy ang investigasyon ng pulisya at nagawang mailabas na din ng kanyang abogado si Carlos, sa dahilang kulang sila ng ebidensya. Sa galit ni Carlos, sinundan nito ang mga De Lucas, pero nagawang makaiwas sina Patricia. Muli ay inimbestigahan si Carlos kung bakit niya sinusundan ang mag-ina, pero sumagot siya na gusto niya lang kausapin ang bata na wala siyang malay sa ibinibintang nito. Samantala, ayaw nang pumasok ni Victor sa eskwelahan dahil sa takot. Kinagabihan, pinasok ng isang pangahas ang kanilang bahay. Sa isang tambakan, makikita natin na nagpunta si Patricia at kinausap ang isang lalaki. Humingi ito ng tulong na ayusin ang problema sa lalaking dumukot sa kanyang anak at laging nakasubaybay sa kanila. Wala siyang tiwala sa mga pulis kaya siya na ang gagawa ng hakbang. Handa rin siyang magbayad kung kinakailangan. Tumanggi ang lalaki pero nang ipagtapat ni Patricia na siya ang ama ng bata, pumayag din ito sa huli. Lumalalim na ang investigasyon ng pulisya sa kaso at napatunayan nila na inosente si Carlos. Umamin ang asawa nito sa tunay na rason kung bakit wala sa kanilang bahay si Carlos noong oras ng pagdukot katulad ng naunang alibay nila. Noong oras ng pagdukot, ayon sa isang CCTV camera, nagmamaneho si Carlos. Hindi lang niya masabi kung saan ang tungo dahil sa illegal na pasugalan siya pupunta. Nagalit ang operator ng sag-alan nang mapanood sa telebisyon na nadawit si Carlos sa kasong pagdukot. Ayaw ng operator na malagay sa alanganin ang sag-alan dahil kay Carlos. Dahil dito, ipinatawag nila uli sa pulisya ang mag-ina. Dito na umamin si Victor na wala talagang pagdukot na nangyari. Ang totoo ay mga kaklase nito ang nambubuli at nananakit sa kanya. Ito ang dahilan kaya ayaw na nitong pumasok sa eskwela. Noong araw ng nasabing pagdukot, dinala ng mga bully si Victor sa masukal na lugar. Doon ay pinahirapan ito sa video ang kanilang ginagawa. Noong babalik na sana sa eskwela, nalito ito at nagawi sa kalsada, doon na siya nakita ng lalaking nagdala sa kanya sa hospital. Nagawa lang nitong ituro si Carlos sa kagustuhang umuwi agad at dahil na rin sa takot sa mga pulis. Ang pumasok noong nakaraang gabi sa kanilang bahay ay yung pasimuno din ng mga bully na estudyante. Pinagbantaan niya si Victor na kung ipagtapat nito ang tunay na nangyari, masama ang mangyayari sa kanya.
Samantala, tinawagan ni Patricia si Raul, ang ama ni Victor para abisuhan na huwag ituloy ang plano pero huli na. Ipinabogbog ni Raul sa kanyang mga hitman si Carlos, lumaban ito at mula sa labas ng gusali ay maririnig na binaril ito. Tumawag ang mga hitman kay Patricia na bayaran sila ng 6 milyon sa pag-ayos sa kanyang problema. Bilang patunay ay ipinadala nila ang litrato ni Carlos na duguan. Sinita ni Patricia si Raul, bakit pinatay na taliwas sa gusto niya na takutin lang si Carlos. Sa takot na madamay ang kanyang anak, ipinatago muna ni Patricia si Victor sa isang malayong lugar. Samantala, dumating sa pulisya ang asawa ni Carlos para iulat na hindi pa nakakauwi si Carlos. Nag-imbestiga ang mga pulis at nakitang pumunta sa iligal na sugalan si Carlos, kasunod nito ang dalawang nakamotor. Ayon sa CCTV, noong nagsialisan ang mga sugarol, walang lumabas na Carlos, pati na rin ang dalawang nakamotor. Magulo ang lugar na may bakas ng krimen na naganap, pero walang makitang bangkay. Sa nakalap na impormasyon, ang dalawang nakamotor ay mga tauhan ni Raul. Sa paglalarawan ng mga pulis, ang mga taong ito ay mga halang ang kaluluwa. Sunod na pinuntahan ng mga pulis ay si Raul pero tinakasan sila nito. Samantala, nakarating na sina Victor sa lugar na pagtataguan nila, wala silang kamalay-malay na may nakabuntot pa pala sa kanila. Palabas si Patricia sa kanyang opisina nang makatanggap ito ng padala. Nung buksan niya ito at makita ang laman ay nagulat siya dahil hindi galing sa Lazada kundi, isa itong daliri. Nakipagkita si Raul kay Patricia at tumungo sila sa isang abandonadong bahay na kung saan naruroon ang isang laptop na naglalaman ng mga tagubilin sa sunod niyang gagawin, kasama dito ang mga litrato ni Victor, bagay na alam niyang dinukot na talaga ang bata. Ipinaalala uli ng mga hitman ang 6 milyon na kabayaran, kung hindi ay may masamang mangyayari kay Victor. Bilang mga pangunahing suspecha sa pagkawala ni Carlos, lagi nang nakasubaybay ang kapulisan kay Patricia. Nalaman din ng pulisya na may nakaraan sina Raul at Patricia, kinasuhan noon si Raul ng pandarambong at si Patricia ang naging abogado nito. Naglikom ng halagang 6 million euros si Patricia bilang pantubos na rin kay Victor, alam nito na nakasubaybay ang mga pulis sa bawat galaw niya. Plano ng pulisya na arestuhin si Patricia at ang mga hitman oras na may abot ng abogado sa mga hitman ang pera. Pero, nagawang maisahan ni Patricia ang police surveillance sa kanya sa pakikipagsabuatan din sa kanyang sekretarya at nakaiwas sa mga pulis pansamantala. Walang kamalay-malay ang mga pulis na nakuha na ng mga hitman ang pera. Pinasakay ng hitman si Patricia sa isang kotse at nagbigay tagubilin na sundan niya ang tracking device nito para sa lokasyon ng kanyang anak. Sinabi din nila na bahala na si Patricia sa bangkay ni Carlos na sakay niya. Ikinagulat ito ni Patricia nang lingunin at makita ang dugo ang katawan sa sasakyan. Sinundan niya ang signal sa sasakyan na binubuntutan uli ng mga pulis papunta sa kinaroroonan ni Victor. Samantala, pagkatapos makuha ang pera ay dumiretso sa isang naghihintay na eroplano ang mga hitman at inabot ang perang nakamalita kay Raul. Nakita ni Patricia si Victor at sa pagkakaalam niyang siya ay makukulong, pinagsabihan niya si Victor na maging malakas at dapat marunong humingi ng tulong kung kinakailangan. Lumabas si Patricia sa gusali at sinalubong ang mga pulis na dali-daling binuksan ang sasakyan na ginamit nito. Napamura ang mga pulis nung mapagtanto na naloko sila at walang lamang pera ang malita. Pati ang umano'y bangkay na karga ng sasakyan ni Patricia ay isa lamang manikin. Sa eroplano kung saan nakasakay sina Raul, tumawag ito. Nakarinig sina Patricia at ang mga pulis ng tunog ng telepono, nanggagaling ito sa isang sasakyan. Laking gulat nila nang mabuksan ito at nandoon si Carlos na buhay. Nagtatapos ang pelikula habang naglalakad patungo sa bangin si Patricia. Ang pelikulang ito ay hango mula sa 2016 Spanish film na Sequestro.